Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na kung saan nag-abstain o hindi bumoto, na kung saan ang resolusyon na ito ay nagsasabi na dapat ang dalawang partido ay sumunod sa batas na umiiral kapag merong mga labanan sa dalawang bansa o dalawang partido. To be exact, ang resolution na ito ay protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations. So sa mas pinaikling salita, ang resolution na ito ay dapat sumunod ang mga dalawang partido na ito sa mga batas na umiiral kapag merong labanan nga, katulad ng sinabi natin. Kasama na dito ng proteksyon sa mga sibilyan, pangailangan ng mga sibilyan, iwasan ang mga ganito at dapat ganito, dapat manahimik ganyan. Subalit ang nakakapagtaka dito, mga minamahal na kapatid, bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na hindi sumang-ayon o hindi bumoto sa resolution na ito? Nakita natin protection para sa mga civilians. At ang nakakatawa nito, ano ang dahilan ng ambassador natin na nagsasalita? Philippines abstained, or after our abstention, we made an explanation of both. There was one very important issue that was not reflected, and that was a mention of the terrorist attacks on October 7. Dapat daw ikondina ang pag-atake ng Hamas. Dapat ikondina ang pag-atake ng Hamas, kapatid. Alam mo ba kung ano yung resolusyon na dapat mong botohan? Dapat kang pumabor o dapat kang hindi pumabor o dapat kang hindi bumoto? Nandito ko na sa kung saan dapat magkaroon ng protection ang mga sibilyan. Nakakapagtaka nito, mga minamahal na kapatid. Pilipinas hindi sumang-ayon sa napakabuting resolusyon na ito. Alam, anong hangad ng resolusyon na ito? Mapabuti ang sitwasyon. Wala kang dapat kampihan. Wala kang dapat kampihan sa Israel. Wala kang dapat kampihan sa Palestine. Anong dapat mong gawin? Pero ang nakakasaklap, nakakagulat, ulitin ko, bakit hindi bumoto ang Pilipinas? Bakit nag-abstain ang Pilipinas? Bakit hindi bumoto ang Pilipinas sa bagay na ito? Pangalawa pa, ang daming politician ngayon na nakaupo sa ating gobyerno na kung saan, ewan ko ba kung tama ba ang kanilang pag-iisip. Educate us na lang, no? I-educate nyo na lang kami kung paano namin uunawain tong sinabi nyo. Sa tweet ni Philippine Ambassador to the United Kingdom at dating Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., sabi kasi ni Locsin sa Twitter na agad naman niyang binura, dapat raw patayin ang mga batang Palestinian dahil gagamitin lamang ang mga ito ng rebeldeng grupong Hamas sa kanilang paglaki. Na kung saan dapat patayin ang mga bata ng Palestino kasi lalaki sila na ganito, ganyan, etc. Tama bang pag-iisip o pagsasalita ng isang taong may katungkulan sa ating gobyerno na marinig ang katulad ng ganitong salita? Sana naman maging malinaw sa ating mga kababayan kung ano ang nangyayari ngayon sa Palestine. Ito ay genocide na po, ethnic cleansing, kung saan deliberately, no, isang intentional na pagkitil sa grupo ng mga tao. Ito ay intentional na pagkitil sa mga tao ng Palestine. Kitang-kita nyo ang nangyayari ngayon. Hindi na ito digmaan ng dalawang bansa na kung saan na parehas ang lakas. Iisipin nyo, ang Palestine, Gaza, ito ay parang syudad lamang sa Pilipinas, isang city lamang sa Pilipinas, na kung saan ang kalaban ay isang napakalaking bansa.